Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ilang oras na lang at kaarawan na ng ating poong Jesus Nazareno, ang tunay na anak ng Diyos. Na mula nang bumaba sa lupa, puro hirap ang inabot at yun nga, nagwakas ang kanyang buhay bilang isang tao sa pagitan ng dalawang magnanakaw na nakabayubay sa krus, no? Hindi kagaya ngayon. Sabihin mo lang na anak ka ng Diyos, aba, bilyonaryo ka na. Luluhuran ka na ng mga politikong kurat. Maski na ano sabihin mo, sobra kasing tanga ng tao, no, mga boss. Ewan ko ba kung paano nila napapaniwala yung mga taong Ay, na Christian Cheng, happy birthday na bukas. Ilang taon na ba? Kasabay niya yung Jesus ang Panginoong Jesus. Magbigay lang ko tayo ng reaksyon dito mga boss. Ay, salamat to sa dumadagdag subscriber, no? Dito kay JB Ejercito. Ano to Ejercito believe ex-President Duterte is not behind the stabilization plot. Pakinggan mo natin. Maganda yung umpisa niya Because they believe on the narrative of China or more of nakikita nyo binabayaran lang sila? Well, yun ang I don't know if they really believe in the narrative of China. Napakahirap ibenta 4 days ako na ho to Kung Pilipino ka talaga, kung normal kang Pilipino, hindi ka kakampi sa China dahil binubuli tayo, kinukuha ng teritoryo. Malupit yung sinabi ni JB Ejercito na yun. Kung tunay kang Pilipino at matinong isip ka, hindi ka kakampi sa China. Kasi binubuli tayo Mukhang tinamaan si Digong dun Tuloy natin. Teritoryo natin Sir, don't you think na isa sa nakakonvince din sa kanila kung bakit halos isa yung narrative, yung narinig natin the past 6 years coming from our president din, na sinasabi pag lumaban tayo, pag pumalag tayo, gigirahin tayo, mapupulbos tayo? Well, yan yung kanilang linya na kami raw, pag hindi dahil pro-China, maka-Amerikano raw kami. At gusto raw namin ng giyera, sila ayaw nila sa pamilya. Hindi po ganun. Most of these people are influencers, identified with the former administration, But ako po, with President Duterte, to be clear, wala ho kaming away. I respect him. Ito lang pong kanyang mga dating supporters. Nagulat ako bakit sobra ho silang naging pro-China. And I suspect that it's... Teka, supporter nga ni Digong yan pro-China si Digong, ano ba? Senador naman, maganda na yung umpisa mo Sige, tuloy. I'm hoping that they would realize that they are being used for destabilization efforts. Sir, sabi niyo tama ba yung take ko? Following the line of former President Duterte, but not necessarily because si President Duterte yung nag-i-instigate yung behind it. Yes, I think they're just, siguro yung perception nila, pro-China noon si President Duterte. But I don't think it's President Duterte. Pro-China noon hanggang ngayon? Ano ba naman? Anong pro-China noon? Hanggang ngayon, pro-China pa rin. Ano ba naman tong si JB Ejercito? Honorable ka pa naman. Ano ba? Tuloy. Duterte behind it, Sa kanila na yan Mukhang, I don't know kung totoong paniniwala nila yan o trabaho lang nila yan. There are intel reports that they are being tapped by China and funded by China to cause trouble internally. Vlogger nga ni Digong yan. Alam nga namang dedirekta yung China dyan sa mga vlogger. Siyempre, ewan ko dito. Ano ba? Mukhang mas matalino na lang ng konting isang paligo kay Kimuto Tutuloy mo. I don't think the president would do that. Naging President Duterte would do that. Kasi pagiging Pangulo ka, alam ko mahal mo yung bansa mo And Anong
Alam mo, may kaso na nga sa grave threat eh. Sinampa na nga ni Franz Castro. Dahil, ewan ko nga ba dito, ano ba? Tuloy mo. I still believe that he loves his country and he knows that anything of this nature will not Maganda na yung umpisa mo, eh. Oh. Bandang huli, kumambyo ng mga boss. No? Magbigay ko kayo reaction dito sa senador na to. No? Mamaya, magbigay tayo, mas konting reaction dito. be good for the country. So, naniniwala ko na wala na ano na yan. Retired na yan si President Duterte. He has done already his part. Sabi niyo may Retired na nga, di ba napapanood sa SNMI yan? Gilitan ng masa, sagikan ng masa. Anong retired sinasabi nito? Mukhang di nanonood ng SMNI ito ah. O, tuloy mo. kumakausap na sa mga retired military officers. Itong kumakausap na to, sir, they being paid also by China or contract, ano ba itong mga, or itong kasama din sa grupo ng mga influencer yung nag-i-instigate? Well, probably. Siguro kasama magkakakilala sila eh. Probably magkarami sa kanila, magkakasama noon. So, kaya nga, I'm hoping, I'm appealing to them, no, na tigilan na natin yung adventurism and these type of efforts. Huwag na natin isipin sarili natin kasi kung mahal natin bahay natin, we will not allow this eh. Ayun si, senador. Ang ganda na ng umpisa eh. Pakinggan natin sa umpisa ulit, ha? Based on your own assessment, they are trolling you because they believe on the narrative of China or more of nakikita nyo binabayaran lang sila? Well, yun ang I don't know if they really believe in the narrative of China. Napakahirap ibenta eh. Kung Pilipino ka talaga, kung normal kang Pilipino, hindi ka kakampi sa China dahil binubulit. Kung Pilipino ka talaga, kung normal kang Pilipino, hindi ka kakampi sa China kasi binubuli nila tayo eh. Mukhang tinamaan si Digong doon at saka yung mga Duterte, di ba? Dahil itong mga Duterte, tsaka sila, SMMI na ito, pupunta pa sila sa China, nakikipag-usap pa sila sa China, nakikipag-deal sila sa China, Harry Roque, bandang huli, wala raw, alam niya raw, wala namang kinalaman si Digong dito eh. Ang gulo mo, sumakit ang ulo ko sa'yo, sa totoo lang, JBRC ito. Yan. O, kitang-kita nyo na, kung sino yan. Pagdating ng sa Senado at sinabi yung bilangan ng sinong payag na masara ang ma-revoke ang ng SMNI, isa ho yan sa siguradong hindi ho yan papayag na ma-revoke. Yan lang, sa salita lang niya, di ba? Paano siya papayag? Wala raw silang masamang tinapay ni Digong. Istasyon ni Digong yung SMNI na ito. Meron siyang gilita na masa. Diyos Mariano. Ay! Eto pa isa ha, mga boss. Hindi ko na pakikita mukha nito ha. Another citizen or a groups of people isuppress nila. It could be bloggers isuppress nila. Ano ito? PMAR Class of 1983. Tingnan nyo yung pinagsasabi nito ha. It could be Duterte. Malaki yung kay Duterte. Si Digong. Pagka yan ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayo lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo i-save niyo sarili ninyo. Administration. Bakit nyo, ako kukwestiyonin nyo, sasabihin, destabilizer, hindi ganun yung sagot. Dapat ang sagot, ano ang problema? Ano ang kasalanan namin? And then you communicate. Tama na. Ang pamagaton ito yan. PMAR, may banta sa administrasyon. Ano ba ibig sabihin ng PMAR? Philippine Military Academy. 1983 ito eh. Kapitan na yata ito eh. O, ayoko sabi pa nga nito. Ha? Mukhang Duterte Military Academy nang galing to. Ha? Ulitin natin sinasabi niya. Ha? It could be another citizen, another badoy, another citizen, or a groups of people isuppress nila. It could be bloggers isuppress nila. It could be Duterte. Malaki yung kay Duterte. Si Digong. Pagka yan ginalaw si Digong,
good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayo lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo i-save niyo sarili ninyo. Tama na. One day ago ito. Oh, at meron 74,000 views, isipin mo. Ha? Ay nako, ayoko na hong basahin yung comment ho niyang na yan. Ayoko na ho. At baka mawindang kayo. Ha? Pinaniniwalaan ho siya ng tao. Anyway, mas naniniwala ako sa sinasabi nito eh. May posibilidad to eh. Oo, dahil taong digong to eh. Diba? At yan nga, yan ang pinag-uusap-usapan ngayon na talagang magiging magulo itong 2024, diba? Hindi naman kagaya nung sinabi nito si Ejercito. Mukhang malabo pa sa... Para sa kanya, walang kinalaman si Digong sa destabilization plot. Eh na nga, in general ni Digong, di ba? Nanggigigil pa, pag ginalaw niyo si Duterte, si Sara, SMMI, magkakano tayo? Goodbye itong administrasyon na to. Anak ng oeting, ano ba yan? Talaga hong mga boss. Ito hong parating na 2024. Magulo po ito, totoo. Sana mali ako. Ang dami hong nagsasabi. O, di ba? Dahil yun nga, masyado nang nakaipit. Nakasandal na sa pader itong mga hinahabol ng hindi ho ng gobyerno, mga boss. Hindi. Si Kibulog, FBI. Si Duterte naman, ICC ang humahabol. Hindi ho sila ginagalaw ng gobyerno. Oo, maliban na nga ho ito. Dahil sa tinitira nila yung gobyerno, itong SMNI na ito, yun. Eh, nasuspindi ho sila. Suspindi pa lang at lumalaban. Eh na nga, yung mga Kaya, yung SMNI na yan kumbaga sa yan ang kanilang front Kung meron silang gustong i-red tag, diyan sila, gangakak sila. Ito, masamang tao, kontra sa gobyerno, kontra sa MPA ito. Ganyan yan. Kakasabwat ng MPA. Pati nga yung Kongreso, sinabi na nga napasok na raw ng MPA at kaya nagagamit daw ng MPA para sa kanilang ganun ito. Di ba kaya nga yan. Inano na siya. Pinahinto sila dahil puro fake news ang pinagsasabi nila. Di ba mga boss? Mag-collab na po tayo. May magbigay ho kayo ng reaksyon dito sa vlog ko tungkol ho dyan kay JB Ejercito saka itong ano masasabi niyo? Ako sumakit ulo ko dito sa isang PM Mayor ba yan? Alam niyo PM Mayor, dapat ang pinagtatanggol ninyo kapakanan ng tao, hindi kapakanan ng SMMI tsaka ni Sara Duterte saka ni Digong. Ano ba? Ano ba kayo? Philippine Military Academy, PMA, hindi naman Duterte Military Academy ang Bagay, 1983 pa ito Itong kapitan daw kapitan, yung nagsalita na yan, mga boss. Brother Elias Isyo, shout out. Merry Christmas, Brad. Kalat ni Baya, shout out Mag-collab na po tayo, to. Hello, Miss Akira Milus. Blessed day, sabi ni Kalat niya. Shout out, Akira Milus. Anto, Kalat ni Baya ulit. Good evening, Karoke. Matutayin mo na, Karoke. Be well, Maber. Okay pa si Maber. Alaga ko yan Parating check up, kala mo. Kalat ni Baya ulit. Look, ano na? Nag-look back ka na ba? Kalat na naman. Kabataan, naku. Nung kabataan namin ni Karoke, kami ay may kuta rin. Kalat ni mamas ko sa'yo, akala mo. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Serox. Naku, Serox. Sana nga totoo na yung sinasabi ni Roque, bakla na yan, na pumasok na ang ICC dito sa atin. At tuluyan na yung mabuwag
ang mga naghahari dito na puro demonyo. May hindi naman ulong Paskong-Pasko talaga si Elizabeth eh. Matapos itong mga kapulisan natin, ang sabi sa report 6,000 lang daw ang namatay sa war on drugs. Alam naman natin na nasa 30 to 40k ang pinagpapatay nila. Ang daming mga inosente ang dinamay nila diyan dahil sa kota ng mga kapulisan. At bawat ulo may kanya-kanya itong presyo. At may mga komisyon sila dito. Kaya kill style nila na utos ni mismo ni Digong. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Kaya nung araw, yun eh. Panahon ni Digong, wag kang naghihikaw. Yung nagsusuot na karamihan, may mga hikaw yung lalaki. Ay, pag napagtripan ka eh. Sabi nga ni Mutabato may tinatamnan na lang nila ng drog eh. Lumaban, bibigyan ng armas. Tapos, pera na, boy. Elizabeth Iscari ulit oh. Kapag iniisip ko lang ng panahon ni Duterte, kakaupo pa lang niya. Sunod-sunod na ang patayan dito sa amin na lahat daw ng laban. Totoo yan. Yung isa natutulog ng laban, yung isa nanonood ng TV, yung isa kumakain ng goto. Ganyan ba ang mga nanlaban? Kasi ginagawa tayong mga bobo nitong pinaggagawa nila. Kitang-kita naman na parang ipis lang kung patayin nila ito. Totoo. Puro nanlaban eh. Naghahagul-gulan na yung mga magulang eh. Mabait yung anak ko eh, nanlaban pa rin eh. Moody Muma, shout out. Hi sir, good evening po. Si Digong, puro pahirap sa Pinas. Ang mga China, pahirap din sa Pinas. Tama ka sir. Nagpapaggap na mabait ang evil si Digong, ang pahirap sa bansa ng Pinas. Gumagalaw na nga ang kamay ng Diyos upang kalabanin ang evil sa lupa. Totoo. Oo. Pero dapat wag puro kamay ng Diyos. Di ba mga boss? Dapat gumalaw din itong gobyerno na to. Masyado na rin silang binabalahura nito. Kung ganyan ang ganyan, wala mangyayari. Talagang tama yung galaw eh. Tama yung galaw. Pati pasara SMN na yan, papasukin ng ICC, tapos na. Ganon kasimple. Anyway, wala namang kasalanan si His Excellency dyan, di ba? Binabalahura yung kongreso ng SMNI. Ano, pinag-retag yung mga congressman doon, sila Castro. Pati yung pinaka-speaker, tinitira nila. Anong gagawin? Aber, si Sara Duterte naman, pag sinasabi ni Presidente na ganito, makipag-pistok, hindi ka, sabi naman ng Vice President, ano ba? Anong klaseng gobyerno to? Gusto nung Duterte sila masusunod, tsaka yung SMNI, utik yan. Wala yan. High blood din ako dito eh. Elizabeth Iscari ulit Sir Rox, sinasadya yung bastusin ni Digong si BBM kasi alam niya na weak leader ito. Pero ang hindi alam ni Digong, malamang nakakutob din naman ang BBM na yan na ibabagsak siya nito. Kaya sikretong kumikilos ang administrasyong ito. Di ba Sir Rox? Kaya di natin alam ang mga darating na araw kung ano ang kaganapan. Totoo yan. Pero sana wag masyado madugo, no? Sana walang masyadong madamay, no? Sabi, yung kapitan, no, PMA, di ba? Subukan ninyong galawin si Digong. Subukan ninyong gawin si Sara. Subukan ninyong babagsak daw yung administration. Tapang ni Tatang. 1983 ho yung ano na yan. Graduate, batch 1983 raw. Elizabeth Iscari ulit Think positive lang tayo Sir Rox na maging maayos lahat. Just pray for our safety. God bless. God bless, Elizabeth Iscari. Rolando Cruz, shout out. Maraming pulis ang hindi nag-isip noong panahon ni Duterte. Hindi nag-isip ng tama, sumunod sa mali. Pag nag-isip ka ng tama, baka matanggal ka eh. Diba? Kaya yun.
sa mali na sila sumunod, may pera pa. Eh, pulis pa. Eh, si Harry Roque na nga. O, tignan mo, dating human rights advocate. O, ngayon tignan mo itsura. Diba? User, o sumagot si user. Anong magagawa natin kung walang isip? Patay tayo dyan. User ulit, o. Tama lang po yan, Xerox. Nang matapos na ang bangungot ng sambayanan kay Dutae. Alam naman po ninyo, yan ang matagal ng battle cry ng mga EJK victims. Dapat nga igapo sa puno ng may maraming langgam. Maraming langgam, Xerox. Sang-ayon ako sa dyan. Renato Messina, shoutout. Tama yung sabi ni Kapersi. Ang unitives ay sila-sila mismo ang magkakaaway. Kakagatan na, di ba? Tama, nanonood lang si Kapersi, nandito pa yan sa lupa. At pag yan ang naging advisor ni His Excellency, maganda yan. Totong Gonzales, shout out. Good evening, Sir Rox. Tama po yung sabi ninyo. Laging kasama yung anino niya na naging senador pa. Pero kahit anong gawin nila, hindi na kaya si BBM. Kung manggugulo sila, may pantapat sa kanila ang 1081, sigurado sarado lahat ang mga bunganga nila. Stickwar Legacy, shout out Digong, it's time for you to face the music. Akala ko ba according to you na tama ang drug war mo? Ngayon i-prove mo sa amin at sa buong mundo yung sinasabi mo. May pagkakataon ka naman para ipagtanggol mo ang sarili mo at may mga abogado ka. Kaya panahon na para naman sa mga taga-suporta mo na makita nila ang gilas mo, hindi yung puro kakayabangan. Pabilibin mo naman sila at para lalong dumami pa ang taga-suporta mo. Anong malay mo mapabilib mo rin kami. Totoo yan! Totoo yan! Stickwar Legacy ka. Oo, totoo. Sige, apo. Pagtanggol mo yung sarili mo doon sa ICC, Digong. At masakit man sa loob ko, iboboto na kita pag tumakbo kang Tatakbo raw, congressman, oo. At maglalaban daw, ilalabanan daw niya sa si Martin Romualdez, oo. Lord, bahala ka na po, oo. Raul Villanada, shoutout. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. Health is wealth. Totoo yan. Hindi baling walang masyadong pera, basta walang sakit. Di ba? May pera, marami nga pera. Bedridden ka naman. Oo. Raul Villanada ulit, Kung yan nga na ang ICC ay totoong nasa Pinas na at nag-iimbestiga na, mabuti yan. Buwelo yan. Totoo. Ramon Tendila, shout out. Sabi niya, napapanahon na para ilagay sa hawla si Rodrigo Duterte bago magsabog ng lagim sa bansa na ang taong yan. Totoo. Traidor sa mga Pilipino at sa bansa natin. Alam ng lahat ang kanyang masasamang pinagagawa para ibagsak ang bansa. Totoo yan, Ramon. Joel Molina, shout out Jun Lagon, my friend, shout out. Sabi niya, busy raw si brother Jun. Sabi niya, maraming Pilipino talaga ang mga Joel Molina, shout out Ano to? Maraming Pilipino talaga ang mga tanga at manhid sa daming pinagpapatay sa panahon ni Duterte. Palibhasa, maraming Pilipino ang manhid at walang pakialam dahil hindi apektado ang kanilang pamilya. Totoo. Totoo ka. Librado Ludovico, shout out Blessed Saturday morning and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Gerald Jelly, Rohan Jelly, shout out Nandyan din sila sa Canada, Preng Librado. Mga anak-anakan ko yan dyan God bless po, stay safe and healthy. Good news po for the Filipino people. God works in a very mysterious way. Hopefully, magkaroon na din ng hustisya ang kaso ni Kapersi. Matagal pa yan, friend. Matagal pa yan. Wala
Yun nga ang huhulihin lang ni si Bantag, hindi pa nahuli nung wala. Marilo Pabianak, shout out. Good evening po muli, Tay. Happy weekend po sa inyo at sa mga ka-warriors. Grabe nga po, ang galing ng KPRC. Bago siya umalis, nakita na lahat ang mangyayari sa ating bansa. Ito na po, eksakto, mga kinakaharap ng bansa natin. Sabi nga po ni KPRC, kahit nakataas sa inyo, kung mali ang ipinagagawa, matutong tumanggi. Nakita na nila yung ngayon, nahaharap na sila sa ICC. God bless po, tayo and your family. Sa mga ka-warriors, keep safe po tayong lahat. Keep safe ka rin, Marilo Pabian. Ingat sa health mo dyan. Sabi mo nga eh. Basta parating yung bang mga vitamins na. Federico Mandak, shout out ha. Xerox, ngayon ko lang nabalitaan niyang pinapagamit pala si Sara ng helicopter para lang maabutang gising pa yung anak pag dumating siya sa Davao. Anong klaseng kapritsyo yan na pinagbigyan naman ng utu-utong presidente? Ngayon anong napala niya? Sinusuwag na siya mula ng unti-unting alisan niya ng mga pondo gaya ng CAF. Kaya tama yung ginagawa ni PBBM. Ngayon, kailangan maging handa siya sa mga maaaring gawin ni Dutz and his generals. Pero may tiwala pa rin ako sa AFP. Alam ng AFP na damay ang pamilya nila kung magkakagulo. Wala naman po sana totoo. Yung sinasabi nung BMAer kanina, kakampi raw sa kanya, lalabas daw ang mga tao pag pinasarang SMMI. Wala na sumusuporta. Si Tatang. Ito, Rodelia Alpilor, shout out. Hello po sir. Grabe sana. Hello po sir. Grabe, sana po huwag ipahintulot ng Diyos. Dapat na talagang mawala sa politika ang mga Dutertaning. Sobra na po. Punong-puno na po ang salop. Yan po, sir. Ingat po kayo. God bless. God bless, Rodelia. Sumagot si Ana Pareñas. Ana Renas. Shout out sobrang inggit ni Duterte kay BBM dahil maganda ang pamamalakad ni BBM para sa bayan. Unlike Duterte, kill. Lord, our God, one of 10 commandments, huwag kang papatay ng tao. Hindi niya nabasa siguro ni Duterte yun. Baka namali siya ng basa. Baka yung 10 commandments ni Kibulo yung nabasa niya. Diba? Margie Aquino, shout out Malaki pa yung 100, baka isa o dalawa lang. Totoo yan. Ang nakita ko nung war on drugs niya, talagang nagsisitakbo yung mga tao. Yun, hahabulin, nababarilin. Federico Mandak, shout out. Sa tingin ko lang, kahit na anong lakas ng private army na itinatag ni Dutz para protektahan siya, ay walang magagawa yan pag inoperasyon na yan ng intelligence network ng Amerika. Remember, Saddam and Bin Laden and other notorious leaders. Totoo yan. Sana nga. Boss. Johnny B. Good, shout out Gandang gabi, Karoke. Good news na yan. Kung makakapasok ng ICC, dapat lang maimbestigahan na itong mga Duterte at mga galamay niya. At dapat lang maparusahan. Totoo yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Merry Christmas mga boss Sabi ni Impong Basyang. Ay, salamat ulit Impong Basyang na totoo lang. Ang laking tulong. Tuloy natin. Impong Basyang, Tintia Deli. Makikinoche buena sa ating masarap na handa to celebrate the birthday ng ating mahal na pong Jesus. Totoo yan. Totoo yan, friend. Salamat talaga. Tuloy natin. Mapagpalang Pasko po sa ating lahat.
and shout out din po sa lahat ng mga mahal kong ka-warriors, Ka-Rocky Warriors the Great. Pasko na po, Sir Rox. Itong masebong butanding talagang masarap litsunin na po. Ano po? At lagyan ng pasak sa tumbong at mabawang bunga tapos isasalang mo sa nagbabagang apoy. Ano kaya itsura ni Shoking butanding habang iniihaw? Pwe, ano pa di nakakasuka? Sa itsura niya po, ngayon Sir Rox, dahil natapala na po siya ng katakot-takot na salapi, kaya tuluyan ng humiwalay ang tunay ng pagkatao at sumanib na siya sa Panginoon ng mga diablo. Pare-pareho po sila ng kanyang mga amo. Puro po sila taksil sa bayan kung kailan po ang kanilang katapusan sa paghagsik ng lagim sa ating bayan. Tanging Diyos lang po ang may alam. Totoo yan. Ayan malapit na matapos. Sino mag-aakala na yung dating untouchable na ewan ko paano nakapamuno talaga yan. Ewan ko nga pre, sa totoo lang anak ng weting, lalo to si Kibulog na to, naku. Tuloy natin kay Prince Shervin. Sana lang po talagang magwakas na po sila sa paghahari-harian at kasaysayan na sobrang kalupitan. Kaya sa susunod po, gamitin ang utak at tino ng pag-iisip. Huwag magpadala sa amoy ng lechon manok at 500 pesos. At tabil ng namimilipit na dila ni Hello Garci. Isa po siyang impostor at dakilang sinungaling. Totoo yan, my friend. Dapat po sa kanya lechonin na rin. Kaya pag tayo po nagpauto na naman sa pisting yawa ng mga tulongges na mga ito, no more further explanation, Sir Rox. Impong ba siyang mamumundok na po muna? Doon po, ako muna magsusumba. Ang sa inyo pong lahat, muli po ay bumabati ng masagana at maligayang Pasko po. Sa inyo ay tunay ng nagmamahal pero nagpapahirap kay Sir Rox sa pagbabasa. Napakahawag na ano ka? Ito po ang kasungot, makulit na pasawayin ninyong Tia Deli. God bless po sa ating lahat. God bless, Prince Shervin Sapeda. And to the Sapeda family, God bless talaga. Shirley J. Sir, shout out. Sabi niya, contentis pa po. Contentis pa tayo ka, Rox. Mananagot din ang mga yan. Diyos na ang bahala sa mga yan. Nakikita naman na ang konting liwanag at nasa Pinas na ang ICC. Totoo yan, Shirley. User ulit. Gandang umaga ka, Rox. Nandito pa rin ako sa inyo. Hindi kita iniiwan. God bless. Salamat, user. God bless din, Ana Corita Ana Corita Enhart. Merry Christmas, Merry Christmas. Fred Maragana, welcome to the club. Fred Maragana, sabi nito, umiepekto na ang destabilization plot ng China kontra BBM. Ginamit at pinondohan ng China si Mao Diggs at SMNI, pati mga pro-Mao Diggs, vloggers at supporters. Gumawa si Mao Diggs ng alingas-ngas na confidential fund and press freedom para makalimutan ng taong bayan ang sigalot ng West Philippine Sea at para magalit ang taong bayan kay BBM. Layon. Pero di natin alam. 2024. David Alvin Mendoza, shout out. Hi po Ka-Rocky at sa mga Ka-Rocky Warriors. Good evening po. Hanip talaga po ang namamagang Shoki na yan. Todo kayod, walang haba sa kadadakdak. Kamukha ng puon niya. Nakita niyo na po ba yung picture ni Dots kasama yung mga Dutertaning niya girls? Ay, oo. Nakakaawa yung itsura ni Dutae. Parang may Bell's palsy. Nakita ko nga po na di na kaya makalakad ng mag-isa. Kailangan pa may alalay siya. Imbis kaawaan mo, inis ang mararamdaman mo dahil sa mga pinagagawa niya sa Pilipinas. Sana ay manahimik na lang siya at baka
kuhanin na siya ni Lord. Sabi nga ni Kabayong Trixie Angeles, tatakbo pa daw ng Kongreso. Tatakbo pa sa Kongreso yan si Dutz. Di nga kaya ang sarili niya tatakbo pa sa congressman. Di mo malay mo Puro tayo mga to eh. Napanood ko rin yun na David Allen Mendoza marami kang pinapanood din no? Al Ulalia, shout out. Nag-uumpisa na yung tanggalan ng confidential fund ang anak. Nag-uumpisa yan ng tanggalan ng confidential fund ang anak niya si Fiona. At manawagan si Duterte na huwag magbayad ng tax at ugong ng destabilization. Sinabihan pa na bulok ang kamera kaya nag-react at panig ni BBM na possible nga na demonyohin ni Duterte ang gobyerno nila. Totoo yan. Kaya ngayon, malapit na ang total fall down ng sindikatong Duterte. Merry Christmas, Rox, and lahat ng ka-warriors and to your families. God bless. God bless, Al Ulalia. User, sabi user. Napansin ko kay Amy at Robin sa panonood ko kay Atty. Enzo, silang dalawa ay magkatono ng utak. Sabi ni Amy, niyuyurakan nila ang karapatan ng SMNI sa pagpapahayag. Hindi nila binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ng SMNI at suspindin sila. Baliw ka talaga, Amy. Dalawa ang abogado ng SMNI sa pagdinig sa Kongreso. Napanood mo ba? Kaya lang abogagong baliw kaya natalo. Ewan ko dyan kay Amy, Si Robin naman, ang sabi, ang pagsuspindi sa SMNI ay walang halaga ang ating mga bayani. At nagbuhos ang dugo para sa bayan. Buwang ka talaga, Robin. Bakit dahil sa mga SMNI? Kung bakit binaril si Jose Rizal sa Luneta? Diyos me. Magtanggal nga kayo ni Amy. Magtanggal nga kayo ni Amy ng inyong mga tutuli. Mali-mali ang napapakinggan ninyong balita. Totoo yan, user. Ay, nako. Cipriano, shout out. Tama kayo, sir. Kailangan mag-ingat si PBBM. Totoo. Rinaldo Gonzalez, shout out Before anything else, I would like to greet advance Merry Christmas and Happy Birthday to my friend Christian Cheng. Oh, more blessings to come and good health. Ano nga kaya ang mangyayari sa Rock sa 2024? Baka kaya Year of the Rat na naman, rat-ratan. Totoo yan, malamang yan. Tsaka pungpungan, Hindi na po tayo nakakasiguro kung ano mangyayari. Dapat alerto sa bawat galaw at wag na gaano maglilibot at sa matataong lugar. Totoo yan dahil baka dumating ang maitim na balak ng mga gahaman sa kapangyarihan. Totoo yan. Si BBM bagamat may kahinaan, matutunan niya sana na makiayon sa bawat desisyon na para sa mamamayan para makuha niya ang sentimiento ng bawat kagustuhan sa pamamagitan ng mabubuting gawa at pakita niya ang tamang malasakit dahil yan ang makapagliligtas para mawala na ang kasamaan at pinakamalaking depensa ay panalangin at di karahasan. Totoo yan. Galing mo, David. Sino nag-reply? Hi, si Christian Cheng. Thank you so much to the birthday greetings, paring Ray Gonzalez. Have a wonderful Christmas to you. Cassandra Daisy, shout out. Sabi niya, Merry Christmas, Mr. Rox, your family and warriors, at sa mga victims ng mga Duterte at mga supporters. Malapit na ang regalo ninyo galing sa mahal nating Diyos. Nakahanda na ang mga posas ng mga killers. Rolando Resco, shout out. Isa dyan si Boy Caldero kung bakit umabuso ang Duterte. Dapat isama na investigasyon si Boy Caldero. Mandarambong. Galit siya kay Boy Caldero.
Jacob Mata, welcome to the club. Buhay na naman yung idol mong mangusin, Tay. Nagbablog na ulit. Wala na akong ano dyan. Ayoko nang pakialaman yan. Ayoko nang pakialaman yan. Kung hanggang ngayon, patuloy silang naniniwala sa baliw na yan, lahat talagang baliw sila. Di ba? Yun ang problema mga boss. Ang dali talagang ang daming tanga Ba't ganun no? Okinawa, Japan, Ano ba yan? Lord. Christian Cheng ulit, sabi niya. Maniwala ka dyan kay Masebong Roque. If nandito na ang ICC sa Pinas, sabi ko nga po, magko-comment po ako before talaga namang makakapasok ang ICC dito sa Pilipinas, no? Ano yun? Nagpapaalam pa sa ICC kay Roque? Ano, close sila? Have a wonderful Christmas po sa inyo, Tatay Rox, and to the rest of the family. Happy birthday ulit, naka. Christian Cheng ulit, Yun nga po sabi ko, feeling naman ni Masebong Roque, updated na siya sa ICC. Ang ICC, Roque, lingit sa alaman mo, at kahit nga di makipag-cooperate ang administrasyon ni Ngiwe Marcos, papasok talaga ang ICC. Need pa talaga na ipaalam sa'yo? At sino ka, Roque? Isa ka lang naman bugok na naturing ang abogado ni Dugong. May ulit tong birthday boy. Christian Cheng ulit, Then, sasabihin mo, mudya kong Roque na si Marcos Ngiwe na mismo ang nagpapasok na ICC, beg to disagree. Gaya po ng sinabi ko, Tyrox, without the cooperation of ICC is coming and welcome sila na pumasok dito sa Pilipinas para nga po mag-imbestiga sa mga kriminal na animal. Galit. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Merry Christmas, Merry Christmas. Hello, Sir Roque, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Christian Cheng ulit, Tyrox, sensya na po pero utang na loob po yun ni XSX sa SMNI, yung pag-guess niya para makipag-debate sa sarili niya. Kasi doon sa legit na harapan debate, lalong ngingiwi si Marcos, at isa pang utang na loob ni Marcos kay Dugong, yung pagpapalibing ni Dugong sa diktador na Marcos Sr. Bye for now po. Salamat po. Tonight's episode. Mabuhay. Merry Christmas everyone. Kalat ni Baya ulit. Hello, Miss Aruba. May you have a blessed, beautiful Christmas. Shout out. Jane Laibana, my friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob. Boyong Kong Balong, shout out. Eman Escalona, shout out. Adorasyon de Maranan, Milnar Galado, shout out sa inyo mga boss. Mission accomplished mga friend Ryan Yumura, shout out. SKL Vlog, Kayla, shout out. SP Magno, shout out. Hanggang dito lang po. Merry Christmas po. Namamas ko po. God bless.